So, ngayon, lunch muna tayo before we going to Kota Shrine. And kasi I think our lunch is late na. Hey there. Subscribe to my channel. Almost 2 p.m. na. And also press this bell icon. So para makapag-coverage tayo ng mabuti, so we have to take our lunch first. Okay? So let's go. So we have our order already. So I think kain muna tayo. And actually this is not a mukbang, guys. It's just a normal lunch. So this is it. This is it. So I think we have to stop the video now para makakain tayo na mabuti. Okay? Alright mga kameron, we're done our lunch at Jollibee. Thank you, Jollibee. Here it is. So right here. So dito tayo ngayon sa Avenue. Yes, this way is Rizal Avenue, and that way is dito po is ang down sa Bernard Avenue. So right now we are heading to Kota Shrine, kung saan ang Kota Shrine is isa sa mga pilgrimage destination na, and it was visited hundred thousands of devotees or pilgrims in a year. So right now we are heading there para makita nyo naman ang Kota Shrine ng Misamis Occidental. So we're heading there now, and as I said, ang pupuntahan natin ngayon is a pilgrim destination of Northern Mindanao, which is the Kota Shrine. And papakita ko naman sa inyo yung kuta mismo. And it was built during the Spanish time. Yes. And hopefully makapasok tayo doon para naman makakuha tayo ng mga views doon. And actually we are passing now Gaisano Usamis, Gaisano capital Usamis. So the entrance and the Chowking right there. And this building is the Gaisano South Wing. And look at that South Wing. So actually medyo mainit ang panahon ngayon. So dandanan natin. So in the first place, hindi naman masyado malayo yung pupuntahan natin. So right now walking distance lang naman siya. So pwede na natin siya lakbayin. So as usual, gumagala tayo, pero we have to do our precautionary measures. We have to wear our mask, and of course we have to maintain the social distancing to everyone. So ngayon malapit na tayo. So actually yung Kota Shrine dito is malapit po, magkatabi lang po siya ng pier or port dito sa Usamis. So ayan. So malapit na tayo. Medyo yan na. So we are
We are entering now sa port mismo. So, this is ayan, Usami City Pasalubong Center. Yes, I think it's closed. Alright. And so malapit na tayo. So far, before po, wala pang COVID. Sa talagang sobrang busy yung streets na to. Pero ngayon makikita nyo talagang minsan lang may mga dumadaan ng mga motorcycles. So ayan. And this road is a diversion road going to, yes, Bukagan Hill. So this is port of Busan City. So malapit na tayo sa Kuta Shrine. And sana pwede tayo makapasok doon. And sana we are given a chance to look into or what ano ang makikita natin sa loob. So this is Port of Usamis. Ayan. Hindi na tayo papasok doon kasi hindi natin target yung port kasi ang target natin doon is ang Kuta Shrine. Yan po. Yan, so sometimes dito may maraming mga kalapati makikita, but right now ilan lang po. Ayan. So dito na po na tayo sa sa entrance. So right now, bili tayo ng kandila tapos pasok tayo sa loob. Pasok tayo sa loob ng Kuta Shrine. Thank you. So walang masyadong tao ngayon dahil pandemic and nag-iingat pa yung mga tao. Noon po, so wala pang pandemic, ang dami talagang tao dito, mga pilgrimage na bumisita po. Sa shrine mismo, and I think may misa this afternoon. So ayun, so right now we're going to
sa shrine. This is Biren Sakuta Shrine, and actually, this shrine was built, as I said, I think Spanish time, so kaya nga kuta. And there are many claims of miraculous cave right here na tinupad ng shrine. Hey there. So may mga kasabihan dito na isa sa mga And also press this angel bell po icon. sa paanan ng Biren Sakuta ay tinaga at ngayon ay unti-unti pong bumabalik sa kanyang anyo. And I think ito po yung anghel. Actually, ang shrine na ito is dinadayo po ito for sa mga pilgrims. As I said, it is a gateway of pilgrimage destination of Northern Mindanao and sa mga Cavite probinsya po. And maybe it is a pilgrimage also, a pilgrimage destination also in the Philippines. So, po, this is ang shrine. Sa oras ang misa dire. Yeah. So may misa daw dito ngayon, mga 3:45 English Mass. And since we attended the Mass already in the cathedral, so skip muna natin and hopefully makapasok tayo doon sa kuta mismo, yung sa at the back of this shrine. So itong mga parang foundation or structure is kuta mismo po ito siya. Ayan po. This is it. Ayan. So this is a parola. Yan po ang parola na kita. Po, kita nyo. Hopefully, we have to cross our fingers na makapasok tayo doon sa loob. Okay, so this is Santo Niño. Tapos na tayo. So I think we have to go outside and we have to try. Pagpasok pa lang nyo dito sa Sakuta Shrine, makikita naman kayo mga souvenirs dito. Souvenirs sa Sakuta Shrine, usually mga religious relics po. So yan po. Labas muna tayo, and as I said, we're just hoping na makapasok tayo sa kuta mismo. Yes. So paglabas natin sa kuta shrine, yes, yan po makita mga souvenirs, mga ano po, mga pangansa sa bata. Yan po. Yes, bring sa kuta souvenirs. Actually, maganda po siya. Larawan niya.
another one. This is it, mga souvenir, mga religious relics po dito kasi nga ito po yung mga kung gusto nyong pumunta dito tapos bumili ng mga religious relics from Kuta Shrine. So dami po dito may makikita nyo. Look at that. So yan, so yes, ate. So ayan na. So sana makapasok tayo dito. Sarado? Oh, no. So, ha? Sabay-bay na? Pwede sa sabay-bay na, dili ta makasulod yun yan eh. So under renovation. So, yun guys, epic fail. Hindi tayo makapasok sa Kuta mismo. So, we have to go na lang sa, sa baybay na lang. Go there. Ayan, so kahit hindi tayo makapasok doon, ano na lang po, ito na lang, dito na tayo papasok sa loob. This is yes, ito po. Kaya actually, as I said, look at that. The structure itself is too old. I think this Kuta is built during Spanish time. So it was, as I said, talagang pinag-iingatan talaga ito ng turismo or culture, turismo sa amin sa tourist destination. So ito po yung parula na pinakita ko sa inyo. Look at that. So ayun, ito po ay nagsiserving po ano tawag yun, nagsiserving guide po ito, parula na po.
So ayun na. Ito na sila. Dito pala sila tumatambay. Ayan. So, ayan. So, dahil masyadong mainit sa labas, so, order tayo ng milk tea, pearl milk tea sa Chowking. So, order natin ay i-prepare na po. So, later on, so, bago tayo magpaalam sa vlog natin, we have to enjoy we have to enjoy the sweet of pearl milk tea ng Chowking. So that's it. So yan. Thank you. So thank you. So ito na po yung tea natin. So pearl milk tea. So we have to enjoy our milk tea. So that's it. So ayan po. So bago tayo magpaalam sa vlog natin ngayon, dahil sa sobrang init po sa labas, so we have to have a more quenching tea from Chowking. Ayan. It is so refreshing. How that? Ayan guys, sana nag-enjoy kayo sa aking video, and nag-enjoy rin ako sa milk tea ko from Chowking. And actually, disclaimer na po, hindi po tayo in-sponsor ng Chowking at binili natin to. Okay, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, subscribe na kayo, and don't forget Hey there. to click the notification Subscribe to my bell for more channel. videos to update. And also So, press yun po. this bell Salamat icon. ulit. Bye-bye.